Hello mga ka-DIY, welcome back sa YouTube channel natin. Bali meron akong i-share sa inyo. Meron dito mga ka-DIY na i-check natin isang digital inverter na Samsung washing machine. Ang problema nito is wala siyang error, pero umiikot naman yung kanyang pulsator o yung kanyang LSC. Ang problema lang hanggang 3 ikot lang, pero wala din siyang error. Pero pag ginamit natin mga ka-DIY sa water level natin, mga iset mga ka-DIY sa pinakamababang water level, nagre-reset siya at hindi din gumagana yung kanyang spin, pero nagde-drain siya. So nakakapag-drain at hindi naman siya gumagana sa spin. Pag ganito, madali lang ito mga ka-DIY. Direct natin dito sa pinakailalim. Kapag ganito yung trouble ng inyong mga washing machine na digital inverter, is easy lang yan. Bali, chinek na rin ito ng ibang technician. Ang sabi is papalitan ang board. Pero sa atin mga ka-DIY, napaka-basic lang ng ganitong sira sa ating mga washing machine. Ang una natin gagawin is tatanggalin natin itong 4 na tornilyo dito sa kanyang ilalim sa may motor natin, sa DC motor natin. So gumamit siya ng DC motor kapag digital inverter. Tatanggalin na natin yung 4 na nut dyan sa cover na kanyang magnet. So yan, tatanggalin na lang natin tong 4 na nut. So pag ganito mga ka-DIY, alam na yung sira kapag ganito. Yan, sa mga nagre-repair ng washing machine, so makaka-relate din kayo kung ano yung ibig sabihin ko. Yan. So tatanggalin natin ito mga ka-DIY yung kanyang cover. Pagkatapos yan is tatanggalin natin itong magnetic cover nya. Ito, tatanggalin natin dito sa ilalim. Yan, gumamit ako ng impact wrench mga ka-DIY para mas mabilis yung trabaho. Pwede din kayo mga ka-DIY gumamit ng T-wrench. So pwede kayong gumamit ng T-wrench or kahit ano mga ka-DIY, basta matanggal nyo itong mga tinatanggal natin. Yung natanggal na natin mga ka-DIY, bala ito yung kanyang magnet sa gilid. Yung windings naman is nandoon pa nakadikit sa kanyang body. So tatanggalin din natin yun mga ka-DIY. So ayan, tatanggalin din natin tong 5 piraso pala na nut gamit yung ating impact wrench. Pwede din kayong gumamit ng mga T-wrench para wala din kayong impact wrench. So tatanggalin din natin itong 5 pirasong bolts pala. Yan. Okay, so pagkatapos nating tanggalin yan mga ka-DIY, nakadikit po dyan yung motor hall sensor nya. Yan. Yung kanyang motor hall sensor. Ito. Tatanggalin natin ito mga ka-DIY. Ito yung papalitan natin. Yan. So sa mga nag-check dito na technician, so ito po yung sira nya. Sana mapanood mo ito mga ka-DIY para ma-share din natin sa inyo. So kapag pinalitan natin ng board to at ganun pa rin ang mangyayari, so mukhang mahirap lang mga ka-DIY, no, mapapaya tayo sa customer natin. Kailangan marunong din tayo mga ka-DIY mag-repair. So kapag ganito, ito lang yung sira niyan, yung motor hall sensor natin. Tatanggalin natin to. Yan. Bale, ito yung papalitan natin. Kapag ka umikot yan, minsan umiikot siya ng 1, 2, 3 or minsan 5, 6 na ikot at hindi na siya tutuloy. Yan. Tapos pag ginamit naman natin mga ka-DIY sa drain or magde-drain tayo or magde-dryer tayo, magde-drain naman siya pero hindi siya iikot yung ating drum. Ito na yung papalitan natin. Napakasimple lang, napaka-basic lang nito mga ka-DIY. Tatanggalin natin to. Yan. So kapag tinesting nyo siya at isinet nyo rin mga ka-DIY sa yung pinaka water level sensor natin, sinet nyo sa pinakamababang level ng tubig, ang lalabas is magre-reset siya. Pag reset niya is mapupunta siya sa pool. So ibig sabihin, ang problema, ang trouble ay nandito lang sa ilalim ng kanyang motor. Nakadikit lang ito. Papalitan natin to. Yan. Basta mga original nito mga ka-DIY is meron siyang tainga. Yan o, meron siyang tainga sa gilid. Yang may NY. Yan yung original. Okay, so kukuha tayo ng replacement. Bale yung original is yung may NY, yung original parts. Yung ikakabit natin is walang tainga. Ayan, kung napapansin nyo mga ka-DIY, ito may tainga. Yung ikakabit natin is wala. So okay lang yan. Meron man o wala is parehas lang. So ikakabit natin yung ating sensor doon nakadikit sa ating motor. Ayan. So napaka-basic lang nito mga ka-DIY kapag alam natin yung mga dapat palitan natin na parts. Ayan.
So sabi ni ma'am is mahal daw yung board. So nag-second option sa atin na ipa-troubleshoot sa atin. So kapag ganitong mga troubleshooting mga kadeway is direkta na kayo sa baba. Huwag na kayong mag-backlash doon sa itaas pa. So direkta na kayo dito sa ilalim. Tanggalin nyo lang yung sensor na yan, palitan nyo, at tapos yung problema nyo yan mga ka-DIY. So yan lang, napaka basic lang. So ingatan nyo na sa pagkabit is baka mabali yung mga lock. Yan, may lock yan doon sa dalawa sa ilalim. Yan, siyempre babalik natin maayos. Yon, nalock na natin. Next is ikakabit natin yung screw sa itaas, yung dalawang pirasong screw dyan, tatanggalin natin para maigpitan natin to. Ayan, napaka basic lang talaga mga ka-DIY pag alam natin yung mga troubleshooting. Bali, yung isang washing machine kanina mga ka-DIY is ginawa ko na rin yung una. Ang sira naman nun is drain motor. So pagka lumagatik yan at saka hindi lumabas yung halimbawa yung washing machine natin is gumagana naman lahat, tapos pag ginamit natin sa drain, pagka lumagatik at hindi mag-drain, ibig sabihin drain motor ang sira. Ibig sabihin nakaka-supply yon pero hindi magde-drain. Yan, yung isa kanina ginawa ko na rin yon pero hindi ko lang na-videoan. Yan. So kabit na natin ito mga ka-DIY at lagyan na natin ito ng nut, bolts pala, bolt. Yan. Okay, so alalay muna sa aking kapatid. Yeah, bale yung kumukuha ng video is yung aking kapatid at ako naman yung tumitira ng pagre-repair. Yan. So easy lang yung galaw natin dyan. Huwag masyadong pressure sa repair. Yan. Ang pakikinig mga ka-DIY at yung panonood natin, pag pinagsama natin yan is makakuha tayo ng idea kung paano natin gawin yung mga ganito, yung mga digital inverter. So madalas itong sira mga ka-DIY kapag medyo may katandaan na yung ating washing machine. So ito talaga yung natatamaan kapag may edad na yung ating washing machine. Yan. So okay na siya mga ka-DIY. So nalagay na natin lahat. Yan, medyo maluwag-luwag yung aking pangtanggal, yung pahigpit natin. So yan, ibabalik na rin natin tong pinaka-magnet natin sa gitna dito. Yan. Papasok na natin yung magnet natin. Yan, napakabilis lang mga ka-DIY. Kahit kayo nang gumawa, kahit wag na kayo magtawag ng technician pa, is kayo na lang yung gagawa. Yung parts naman mga ka-DIY is sobrang mura naman yung parts natin. Yung sensor natin is nagkakahalaga lang yan ng 300 to 500 to 700 pesos. Yan, kahit yung mga tag 300 pesos lang sa ibang mga seller natin, sa online kayo bumili para makamura kayo. Yan. So sa atin naman kasi mga ka-DIY, nag-i-stock tayo ng 1 hanggang 2 piraso niyan bawat unit sa mga washing machine. Kaso nga lang, hindi lang ako nakakapag-vlog dahil nga pagdating sa washing machine is parang basic lang naman ito. Yan. Sa mga board din mga ka-DIY, nagre-repair din tayo ng mga board nito. Board ng mga aircon at board ng mga washing machine ay nagre-repair tayo. Yan. Nagko-convert din tayo ng mga board nito mga ka-DIY kapag halimbawa yung ating washing machine is hindi siya inverter. So i-convert natin sa ibang board. Pwede rin 'yon. So halimbawa may nag-comment dito sa atin na pwedeng palitan ng board. Is pwedeng palitan kapag non-inverter. Ito kasing ginagawa natin is inverter. May mga time kasi na hindi siya inverter, so convert nyo na lang sa universal board or convert nyo sa timer. Pwede siyang i-convert sa timer at pwedeng i-convert sa universal board pag non-inverter ang i-repair yung washing machine. So yun lang mga ka-DIY. Bali ibinilike na natin yung 4 na bolts dyan at higpitan na lang natin mamaya kapag nasentro na natin na isa-isa. So napaka basic lang talaga ito mga ka-DIY i-repair. Kahit kayo na lang yung mag-repair, huwag nyo lang itawag sa technician pa. So ang maganda dito is wala siyang error, tapos iikot siya ng 3 beses. Then pag sinet nyo sa pinakamababang water level natin is bigla siyang tataas yung ating sinet na water level. Then gumagana yung kanyang
drain pero hindi siya nag-dryer. So kapag ganon is palitan nyo lang yung pisang yan. Yan. Bali backwash pa yun sa likod mga ka-DIY. Oh. Kinabit namin yung ano dyan. Kinabit kasi namin yung board dyan dahil binakwas ng unang technician. So kinabit na namin dyan. Pero hindi pa namin pinakita na kinabit kasi nga ginawa na ng ibang technician yan na board yung findings. Pero sa atin mga ka-DIY dahil kabisado na natin yung mga trouble is napakasimple lang. So yun, gumana ulit yung ating water inlet. Yan. Yan, bali sinet ko sa pinakamababa. Pero kapag hindi pa natin na-repair yan, automatic yan mga ka-DIY na napupol yung ating settings. Yan o, napupol yun. Napupunta sa number 10. Napupunta sa number 10. Lahat yan ay magkakakulay blue pagka may diferensya yung pisang yon. Pero dito mga ka-DIY is hindi na siya. Yan. Bale, steady na siya sa 1 kasi gusto ko munang i-testing siya sa number 1 sa pinakamababang settings lang ng tubig. Bale, okay na siya mga ka-DIY, nagwawas na siya. Ngayon is i-spin na natin. Yan. Normal na siya mga ka-DIY, nagwawas na siya kanina. Ngayon naman is pinawire off ko para i-direct siya sa spin. Yan. Select natin sa spin. Ay okay na yan, gagana na yan mga ka-DIY. Napaka basic lang talaga gawin ang washing machine na pag ganito. Yan, bali merong tagas yung tubo namin doon sa gilid. Yan, nag-drain na siya mga ka-DIY, ibig sabihin pag nag-drain ito, iikot na yan para makapag-dryer. Ayan, so normal na siya mga ka-DIY. So titingnan natin dito sa loob. Yan, nagda-dryer na siya. So wala yung damit sa loob pero tinesting lang namin na paganahin. Kahit walang damit. Okay lang na yan kasi gagana din naman yung ating inverter dyan. Okay na guys. Yan. So napaka basic lang mga ka-DIY yung ating repair ngayon. Sana nakatulong doon sa mga baguhan at sa mga gustong matuto. At the same time mga ka-DIY yung mga mahilig mag-repair na sila lang gusto yung mga customer natin na may mga gamit din at mga tools at mahilig sa mga ganitong klase ng content. So ayos na yung mga ka-DIY, hanggang dito lang ating video. At maraming salamat sa inyong panonood. So ito na yung parts na pinalit natin kanina. Yung pinalitan natin. At goods na yan mga ka-DIY. So paki-subscribe na rin sa ating YouTube channel. So hanggang dito lamang ating video. At maraming salamat sa inyong panonood. This is GM Tutorial. Bye bye.